Kaya ganyan. Ano yung ending? Love triangle yung tatlo. Mark Heras, Jojo Mendrez, saka Rainier. Eto na nga, ebidensya. Men, akin nga yung audio ko. Eto, na-record pa nga si Rainier Castillo. Baka sabihin nyo, fake news lang te. Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Para dun sa mga karating lang, ad-lib lang po ito bago sa main event natin ha. Ad-lib lang po ito. Kasi iniintay pa natin nood yung iba kong viewers. Eto na. Tingnan nyo. Pakinggan nyo ha. Si Rainier Castillo, mapakinggan ninyo. Kasi may pagbabasa. Ayan. Mabilis ako makaka-move on kay Mark kasi mabuting tao si Rain. Nako. Hindi ko, syempre nakakataba siya ng puso. Kaya lang, as much as possible, ayokong maramdaman ni Mark na nasasagasaan ko siya. Ayoko magkaroon ng issue na parang siya dapat yung nasa kalagayan ko ngayon. Thank you, man. Boses yun ni Rainier. Na parang, alam mo na, sinusulot niya si Jojo Mendrez kay Mark. So parang, nagpapaka good man pa siya, no? Pero, Diyos ko, magkaibigan yung dalawang yan. Tapos, isa yung kanilang friend. Damn! Chismis yan, ha? Eto na. Marami rin viewers, 23,000. Pwede na ba yun? Sige. Eto na, guys. Narinig naman ba ako? Okay naman, no? Well, this Instagram live, basically, is all about, ikukwento ko or ichichika ko sa inyong lahat kung paano ba talaga nangyari behind the scenes yung pagkaka-set up ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Lahat ng sasabihin ko are not based on facts. Ulitin ko. Kung gagamitin man to any case, to any court, mga hearing sa korte, or kahit saang kaso, ito pong babanggitin ko sa inyo, with this full live video, ay hindi base sa katotohanan. Lahat pong ito ay base lamang sa hearsays, chismis, na hindi kumpirmado at walang maayos na source. Kumbaga, nakikipagkwentuhan lang po ako dito. Wala po itong any political agenda. Wala po itong kinakampihan na kahit sinong partido, na kahit sinong politiko. Ako po ay chichika lamang. Base sa aking nalaman na chismis sa kinagibihang yon at sa mismong araw na yon. So, ulitin ko po. Lahat po ng maririnig dito ngayon ay purong chismis lamang at hindi base sa kahit anong katotohanan. Dahil unang-una po sa lahat, ako po ay hindi journalist. Hindi po ako news agency. Ako po ay isang dakilang chismoso lamang na nagbibigay ng komentaryo sa mga bagay-bagay at mga issue sa bansang Pilipinas. At ngayon po ay meron ako mga narinig na bagay-bagay na gusto ko lamang ibahagi sa inyong lahat. First, yung paglipad ni former President Rodrigo Duterte to Hong Kong ay matagal nang nakaplano at all. Long planned, tagal na siyang scheduled. So, definitely, yung paglipad niya from Davao, tama ba? Davao to Manila to Hong Kong ay walang kinalaman sa ICC warrant. In short, matagal nang nakaplano yung, campaign ba nila yun? Event ba yun? Or whatsoever, chuba-chuchu, ek-ek sa Hong Kong? Matagal na yung nakaplano. Para sabihin o bigyan ng kulay na kaya siya pumunta sa Hong Kong para takasan yung ICC warrant is definitely not true. Mas paniniwalaan ko pa yung chismis
na yung pag-aresto sa kanya ang nag-adjust sa Hong Kong. Can you follow? So, ano ba talaga nangyari doon, Sian? So, based sa chismis na narinig ko, punta sila ng Hong Kong. Walang nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na tsumika sa Duterte team na may posibilidad na meron ng nakahain na ICC warrant. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers. Stating na, I don't know how they call themselves. Sige, on my own words na lang, President Duterte, may posibilidad na paglabas mo ng Hong Kong is mag-i-issue bigla sa'yo ng ICC warrant. On that night, bago sila lumipad, alam na niya. So, technically speaking, it will be very strategic na lumabas siya ng bansa. Kumbaga parang ganito yun eh. Okay, meron tayong planong paglipad sa Hong Kong, meron tayong event sa Hong Kong. Sabi mo, meron akong warrant. So, ang dating ngayon, walang dapat i-consider para hindi lumipad. Because it's very strategic na kung meron pala akong warrant, mas okay lumabas ako ng bansa. So, kahit nalaman niya on that night na meron pala siyang warrant, hindi mo dapat i-consider, strategically speaking, practically speaking, na naku, hindi tayo lilipad, dito na lang tayo sa Davao. Hindi eh. Pabor eh. So, on that night, tuloy pa rin ang plano. Pero as much as possible, ito palang warrant na to talagang dapat walang makaalam. Sumingaw. Naalala niyo pa yung kauna-unahang article na hindi official mula sa isang website. Hindi to news agency na unang nag-release na former President Rodrigo Duterte, meron na daw warrant of arrest mula sa ICC. Walang naniwala, men. Pero, dahil dito sa isang website, hindi ko pwedeng banggitin kahit alam na ng utak ko kung ano yun bawal ko banggitin dito Dahil dun sa unofficial article, news article, nung website na yun, sumingaw. Nag-trending social media. Na no choice ang ating government na kailangan nila mag-release ng statement about it. Naalala niyo yung mga unang statement? Why klaro? Walang klaro. Tama. Naalala niyo pa yun? Ano ba yung official statement na yun? Sinasabi nila na hindi kami sigurado kung meron ba. But we hear mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement Kaya nga binash ng mga DDS yung government, yung administration. Stating na, hoy! Ano ba kayong klase? Gobyerno ba talaga kayo? Di ba binash-bash sila Na bakit kayo magbibigay? Bakit niya sasabihin sa official statement na rinig-rinig nyo lang, hearsays nyo lang? Blah, 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 blah. Naalala niyo pa yon on that very day. Tapos pinagbabasir sila, ba kayo? Pag kayo, hindi kayo maayos mag-function. Hindi kayo naglalabas ng official statement without you knowing it. Na yun pala talaga yung ginagawa nila. They're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Eto na, Mars. May kakapitan ka na. Ganun, kapit ka naman. Dapat kapit na kapit ka dito. Alam mo, natatainga ako sa totoo lang Kaya medyo wala ako sa mood. Wala pa ako sa mood dito Hindi pa okay yung mood ko ngayon kasi kanina pa ako nadjejebs. Pero dahil meron akong responsibilidad, obligation sa mga marites ng Pilipinas, kagaya ninyo nanonood dito. So, pinipilit ko lang na ayusin tong kwento to. Kumapit ka na, Mars. Eto na. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, hindi ko alam kung ano tawagan nila.
Siyempre, di ko na insure. Bro, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Eto na ang plot twist. May nakialam na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na election ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Eto na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin. Baka isipin mo, Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yan? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info via message. Stating sa lahat ng staff sa loob, alright, na mala group message, group chat, alam mo yun yung send to many, na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito. Pero sa kanya lang sinend. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa loob eh. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. So, recap lang tayo ha.
Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binilaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na uulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo yung warrant. Kaya lang ito palang insider sa loob ay identified na, kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then boom, the rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Technically speaking, you know, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. And nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari. Kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Yun lang, and I hope and I pray that the former President Rodrigo Duterte will be healthy harapin ang kasong ito sa Hague, Netherlands. Wala sana siya maging sakit or kayanin niya all the way. And I just hope na magkaroon din ng kapayapaan ang ating bansa na sobrang divided ngayon with this political shit. Kasi at the end of the day, if two superpowers inside the country ay nagbabanggaan, walang ibang talo kundi ang mga mamamayan. And I just feel sad now for my own kababayans that this thing is happening sa loob ng ating bansa. So I just pray that maging maayos ang lahat sa lalong madaling panahon. Yun lang, and thank you sa pakikinig, ha? God bless you all. Bye-bye. How do I end this? Paano ba i-end tong live? I forgot. Men, ex ko lang ba to? Tama.